Pagkapasok ni Lino sa kwarto nila, ay naabutan niya si Rosalia na nasa harapan ng dresser. Nagtutuyo ng buhok gamit ang hair blower. Mahal, kumusta sa baba? Wala na bang napadaang mga aswang? Wala na, mahal. Tsaka, kailan pa nagkaroon ng mga mandaragit rito? Wala ka namang nabanggit sa akin na meron na dito noon. Oo nga kaya nga nagulat rin ako. Ang nakakaengkwentro pa lang kasi namin ay iyong mga danag. Tapos, base sa mga narinig naming kwento sa bayan, mga mabalahibong nilalang ang kanilang namamataan na mukhang lobo. Kaya ang duda ko ay mula sa lahi ng mga baltukan. Lalo na at nakasasakyan na raw ng mamahalin. Kung mga pangkaraniwang taong lobo lang kasi, ay mga mahihirap lang ang mga iyon, walang sasakyan. At mano-manong pagtakbo lang ang ginagawa para makapunta sa iba't ibang lugar. Pero iyon, mga sosyal may mga sasakyan. Naku naman, ang dami na namang aswang na kailangan iligpit. Babalik pa naman sana kami ni Tingting sa kabilang mundo para tulungan si Kitaro sa digmaan nila roon. Ha? Bakit? Ano nga pala nangyari doon? Pinatay ang tiyuhin ni Kitaro na siyang hari sa kanilang kaharian. Tapos, kay Kitaro ibinintang ang pagpatay. Kaya ngayon, wanted sila Kitaro at ang nanay niya si Kalahari. Tapos ang kaharian naman nila ay inangkin na ng reyna. Samantala, may ginawang kasulatan ang hari bago iyon namatay na si Kitaro ang magiging tagapagmana ng kaharian. Kaso, paano pa yun may papatupad kung lahat ng kaalyansa ng hari ay pinatay na? Wala nang kakampi si Kitaro sa kaharian o maging sa konseho. Kaya kailangan idaan talaga sa digmaan para mabawi ang kaharian. Nangako ako na babalik ako roon para tumulong. Hala mahal, ganun ba? Paano yan? Napakarami ring problema dito sa mundo natin. Oo, alam ko naman yun. At ang pangako ko naman kay Kitaro na babalik ako roon kapag hindi na sobrang gulo dito sa mundo natin. Ah, ganun ba? Di may oras pa nga tayo para pagtulungang linisin ang sarili nating mundo. O sige na, tara na mahal. Humiga ka na. Bitin na bitin pa ako sa iyo Uwi ka pa ni Rosalia, sabay siil kay Lino. Agad na rin iyong sinabayan ni Lino at nagbayad ng mga utang niya sa mahabang panahon na wala siya. Kinabukasan, pagkagising ni Lino, ay agad na rin siyang bumaba ng sala. Naabutan niyang naroon na sa harapan ng TV ang anak na si Gabriel. Ang aga manood wika pa ni Lino, pero masyadong tutok ang bata sa pinapanood na cartoons, kaya hindi na siya pinapansin noon. Si Mariposa naman ang sumagot. Hi Lino, yang anak mo. Maaga pa nga ginigising na ako. Gusto niya na raw manood. Tapos, noong marinig ang boses nila Jenjen at Buboy, ay agad nang lumabas para makapanood na raw siya. Nag-almusal na ba yan? Oo, gatas, tinapay at hotdog. Mabuti naman. Ilang saglit pa ay nakita ni Lino na pababa na rin si Rosalia na halos kasabay nito si Roulette. Good morning, Lino. Bati pa ni Roulette. Sabi naman ni Rosalia, bakit si Lino lang ang ginugood morning mo? Siya lang ba may karapatang magkaroon ng magandang umaga? Hinila naman ni Roulette si Rosalia sa bewang, sabay hinalikan sa pisngi. Oh, ayan, para mas gumanda ang umaga mo. Selos ka naman agad Magdamag mo na nga kasama si Lino. Sabi naman ni Rosalia, ikaw talaga, kita mo may mga bata, yung bibig mo. Wala naman ako sinabing bastos Makulit na wika pa ni Roulette at nakakindat kay Lino. Narinig naman sila ni Aling Sally na nasa kusina. Oh, tama na yung daldalan nyo riyan. Mag-almusal na kayo rito sa kusina habang bagong luto pa ang sinangag. Opo, Nay, papunta na kami. Sagot naman ni Lino at Rosalia. Hindi pa nga nakakarating si Lino sa kusina ay nakita niya si Tingting na pababa na rin. Ayos, luto na ang sinangag. Yan talaga ang hinihintay ko Wika pa noon na nagmamadali sa paglapit sa pagkainan.
Aga mo gumising, Ting, ha? Nakaligo ka na agad? Oo, Kuya Lino. Tinawagan ko kasi si Nanay at si Tinay. Sinabi kong nakabalik na tayo sa mundo ng mga tao. Sinabi ko na rin na dadalaw tayo sa kanila. Sumagot naman si Lino. Speaking of bakasyon pala, ikaw na, Tingting, ang maghanap ng marerentahang van na gagamitin natin papunta sa inyo. Van na ang kailangan natin dahil kasama lahat. Magpatulong ka kay tatay. Baka may alam siyang nagpaparenta ng sasakyan dyan sa labasan. Yun, no, tuloy na talaga. Anak, kailan tayo aalis? Tanong naman ni Aling Sally. Kung posible po, edi bukas tayo aalis, Nay. Paghandaan na natin ang lakad natin ngayong maghapon. Gawin na natin ang bakasyon bago pa may sumiklab na malalang kaguluhan. Masaya naman ang lahat sa narinig. Matapos makakain, ay nakinood na lang din muna si Lino ng cartoons habang katabi ang kanyang anak na nakasandal pa sa kanya. Sina Tingting naman at Mang Roland ay lumabas ng compound upang maghanap ng marerentahang van. Nagulat si Lino nang makitang pababa si Roulette ng hagdanan at may dala na itong backpack. Kasabay rin noon na bumaba si Rosalia. Oh, saan ang punta mo, Roulette? Tanong pa ni Lino. Anywhere, Lino. Hindi naman ako pwedeng bumuntot sa inyo. Lalo at wanted ako sa mga Marine Corps. Marami ako nagawang mali noong mga nakaraang buhay ko. Hindi ko yun gusto. Pero kailangan para makasurvive ako. Kahit pa sabihin tinalikuran ko na ang luma kong pagkatao bilang assassin, hindi ibig sabihin na basta na lang din kakalimutan ng mga kaanak, pamilya at kaibigan ng mga napaslang ko ang nagawa akong pagpatay sa mga kaanak nila. Ayokong madamay kayo. Tsaka magkakaroon lang ng conflict kung sasama ako sa operasyon nyo, lalo na sa San Agustin. Naroon din sina Rafael at iba pang mga Marine Corps. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng samahan nyo. Ah, ganun ba? Ano, may pera ka bang magagamit dyan? Ipinakita naman ni Roulette ang isang bundle na nakatupi. Oo, eto. Binigyan ako ng pocket money ni Rosalia. Paano? My new best friend. Goodbye na muna for now, ha? Malungkot na wika pa ni Roulette. Sabay siniil ng halik si Rosalia. Nanlaki naman ang mga mata ni Lino sa nakita. Oh, bakit may ganun? Tanong niya pa. Sus, gusto mo rin eh. Nahiya ka pang sabihin. Wika pa ni Roulette. Sabay siniil na rin si Lino. Noong kumalas, ay diretso na iyong naglakad patungo sa may gate. Napalingon-lingon si Lino kung may iba bang nakakita sa ginawa ni Roulette sa kanya. Pero wala naman. Abala ang mga bata sa panunood at naroon din naman sila sa kabilang bahagi ng divider. Hindi kita mula sa sala. Napapangiti habang napapailing na lang si Lino dahil kakaiba talaga ang ugali ni Roulette. Saglit noong kinausap si Lolo Ino na siyang naroon nakabantay sa gate. Saka kumaway sa kanila at lumabas na. Sabi naman ni Rosalia, sige mahal, doon na muna ako sa kwarto natin. Mag-iimpake ako ng mga madadalang damit. Wika pa nito, sabay siniil din si Lino. Lasang Roulette ang labi mo. Wika pa noon, sabay tumatawang tumalikod. Napabulong na lang si Lino. Akala mo naman siya, hindi rin ganun ang lasa. Lumapit si Lino kay Lolo Ino upang kumustahin ito. Lo, kumusta po? Ayos naman na po. Nabalitaan ko kay Tingting na magbabakasyon raw tayong lahat. Opo, Lo. Apo, idaan mo na lang muna ako sa San Sebastian. Gusto ko munang manatili roon ng ilang araw. Daanan niyo na lang din ako pagbalik niyo rito. Kawawa naman ang bahay natin doon, hindi na naaasikaso. Sigurado ka po, Lo? Ayaw mong sumama sa mga picnic? Oo naman na po. May ilog naman sa San Sebastian na pwede kong pagliguan. Ayos na ako roon. Kailangan ko rin ng oras na mapag-isa paminsan-minsan. Tsaka, mukhang malabo naman talaga akong mag-isa. Dahil siguradong lulusubin ako roon ng mga gabay mo. Sige po, Lo, kung yun ang gusto mo. Dadaan naman talaga tayo roon. Dahil magdadala ko ng lechon at alak sa kanila para makabayad sa mga pagkakautang ko. Oo, Apo.
Tama yan. Siguradong inaabangan na nila roon ang pagdating mo, pati na rin ang ibibigay mo sa kanila. Wika pa ni Lolo Ino na nangingiti rin sa mga sinabi niya. Alam niya naman kasi kung gaano katakaw sa alak at pulutan ang mga taga-Balete. Bago magtanghali ay dumating na sila Tingting at Mang Roland. Naroon lang noon si Lino sa may gilid ng bahay kasama si Gabriel, naglalaro ng bola na isinushoot sa isang maliit na ring na nakapako sa pader. Kuya Lino, ayos na. May nakuha na kami. Garandiya. Malaki yun at maluwag. Kunin na lang daw doon ang sasakyan kung aalis na. At syempre, kaliwaan na rin sa pagbibigay ng pera at mga requirements. Ayos yan, Ting. Kailan ba talaga tayo aalis, Kuya Lino? Bukas na nga ng madaling araw, kaya mamayang gabi ay kunin mo na ang sasakyan para makapagkarga na rin tayo agad ng mga gamit. Okay. Habang nagkikwentuhan sila, ay nagsalita naman si Aling Sally. Anak, tara na sa loob. Magtanghalian na tayo. Kayo rin, Roland at Tingting. Mamaya na lang daw si tatay pagkatapos natin. Oh, sige na. Nagugutom na rin ako eh. Ang layo ng nilakad namin ni Mang Roland. Wika pa ni Tingting. Sabi naman ni Lino, bakit kasi kayo naglakad? Pero namang motor o sasakyan? Ang tatay mo kasi, Kuya Lino, kung makanguso na dyan lang, akala mo sa kabilang kanto lang ang tinuturo eh. Tapos 5 kanto pala. Wala pa kaming masilungan na puno sa paglalakad. Kaya literal talaga na naglakad kami sa gitna ng mainit na araw. Inuman mo na lang muna yan ng malamig na tubig para malamigan ka. At least alam mo na, para next time kapag sinabi niyang dyan lang, sabihin mo magbumotor pa rin. Tumatawang wika pa ni Lino habang inaakay ang anak papasok ng bahay. Habang kumakain ay nagsalita si Lino. Nay, aalis na tayo bukas ng madaling araw ha. Kaya maghanda na kayo ng mga damit na dadalhin nyo. Sumabat naman ang dalagang si Leandra. Lino, kasama rin ba kami sa bakasyon na iyan? Abay oo naman, tayong lahat ang magbabakasyon. Pupunta muna tayo sa San Sebastian. Pero saglit lang tayo roon. Maghahatid lang ako ng kaunting pasasalamat sa mga kaibigan ko roon. Tapos, saka na tayo tumuloy sa San Pablo, kina Tingting. Anak, ilang araw ba ang lakad natin doon? Tanong pa ng kanyang ninong Amboy. Siguro po, 3 to 5 days. Depende, pero mga ganun lang. Maghahanap na rin kasi tayo ng resort na may swimming pool at beach para makaligo na rin tayo. Okay, sige. Leandra at Julie, maghanda na pala kayo ng mga dadalhin natin. Mamayang madaling araw na pala ang alis. Opo, tay. Sagot naman ng dalawang dalaga. Matapos makakain ay hinila ni Gabriel si Lino. Papa, pwede ba akong matulog katabi ka? Napatingin naman si Lino kay Rosalia. Tumango naman agad ang dilag. Oo naman. Ngayong tanghali natulog ba o mamayang gabi? Ngayon po. Sabi naman ni Mariposa. Ano ka ba anak? Hindi pwede. Kasi may istorbo ang pagpapahinga ni papa mo. Ma, pumayag naman po si Mami Rosalia eh. Kaya okay lang yun. Nagsalita naman si Rosalia. Oo Mari, hayaan mo na. Hindi rin naman ako matutulog ngayong hapon. Dahil ihahanda ko ang mga dadalhin namin ng mga damit ni Lino. Kaya pwede silang matulog sa kama nang sila lang. Tumango na lang si Mariposa. Kinahapunan, pagkalabas ng bahay, ay nakita ni Lino si Tingting sa may garahe. Tulala habang may hawak na kape. Mukha kang natuklaw ng ahas ah. Nakatulala ka talaga. Ang lalim ng tulog ko, Kuya Lino. Kaso, may masama akong panaginip eh. Nagkakagulo raw ngayon sa San Sebastian at inaatake ng mga zombies ang lugar. Ah, ganun ba? Di maghanda ka na pala ng maraming armas. Dahil baka magkatotoo yung panaginip mo. Hindi naman pwedeng aatras tayo kahit pa meron tayong mga kasamang bata. Alam mo naman ang nangyayari sa mga tumatakbo at umaatras, di ba? Iyon pang madalas na nadidisgrasya. Oo nga, Kuya Lino. May punto ka naman dyan. Papaano pala? Dadalhin pa natin ang SUV? Siguro, hindi nating. Malaki naman ang Grandia, di ba? Oo, 18-seater yun eh.
Tapos, 14 lang naman tayo lahat kasama ng mga bata. Kaya malaki pa ang space para paglagyan ng mga gamit. Eh di simulan mo na maglagay ng mga armas sa sako kasi karamihan ng armas natin at mga emergency tools ay nasa SUV. Pero tingin ko Kuya Lino, hindi naman gaano ka-critical ang sitwasyon natin ngayon. Nakita ko kung gaano kalakas si Gabriel eh. Baka kaunting wasiwas lang ng kamay noon ay magiging buhangin na ang mga kalaban. Oo Ting, alam ko rin naman yun. Kaso kapag hinayaan natin si Gabriel na gumamit palagi ng kanyang kapangyarihan, matutundon siya ng mga engkanto, lalo na yung mga tauhan ng Reyna ng Avalon. Kaya iniiwasan ko talaga na gamitin ni Gabriel ang kakayahan niya. E papaano Kuya Lino kung kagipitan na talaga? Eh kung ganong sitwasyon na, ay pwede na rin siguro. Pero hanggat maaari at kaya pa naman natin lumaban, ay wag muna talaga. Kaya rin naman ni Mariposa ang ginagawa ni Gabriel. Kaya malaking tulong na rin iyon. Sa bagay, tama ka naman dyan Kuya Lino. Oh, sige na Ting, kunin mo na ang sasakyan para mailagay na paunti-unti ang mga gamit at makapagplano tayo ng seating arrangement. Kinagabihan, abala na ang lahat sa paglalagay ng kanilang mga gamit sa sasakyan habang ang mga bata ay naroon lang din sa harapan, naglalaro ng habulan paikot-ikot. Sabi ni Lino kay Rosalia, "Mahal, nakakatuwa talaga ang bahay no kapag may mga bata." Oo nga, tama ka naman mahal. Eh tayo ba? Kailan tayo gagawa ng sarili nating anak? Tanong pa ni Lino sa kanyang mistisang kasintahan. Napalunok naman ng laway si Rosalia. Seryoso ka mahal sa tanong mong yan? Abay oo naman. Masaya ako na may anak ako kay Mariposa. Pero mas lalo akong magiging masaya kung tayo rin ay magkakaroon ng sarili nating anak. Kasi kung sakaling magdesisyon si Mariposa na lumayo sa atin, ay hindi naman natin siya mapipigilan. At syempre kung nasaan siya, naroon din dapat si Gabriel. Samantala kung tayo rin ay may sariling anak, edi masaya rin tayo. Narito man si Gabriel o wala. Seryoso ko talaga dyan sa sinasabi mo mahal ha? Wika pa ni Rosalia na biglang pinagpawisan sa tanong ni Lino. Bakit? Ayaw mo bang magkaanak tayo? Siyempre gusto. Kaso hindi ko paramdam na ito na ang tamang pagkakataon. Ang totoo nga niyan, hindi ako nakakaramdam ng selos kahit pa nahahati na ang atensyon mo. Dahil kailangan mo rin bigyan ng oras at pagmamahal si Gabriel. Okay lang yun sa akin. Hindi ako nasasaktan o nagsiselos. Mahal, okay lang ba na hintayin ko na lang muna ang tamang panahon kapag naramdaman ko na sa sarili ko na gusto ko na rin? Kasi hindi madali maging nanay at mas lalo pa yung magiging mahirap kung mismong ang puso o utak ng babae ay hindi pa handa para roon. Maisip ko nga lang na napakaraming mga aswang na maaaring sumalakay sa lalawigan natin. Natatakot na ako para sa kaligtasan ng ating magiging anak. Niyakap naman ni Lino si Rosalia sabay sabing, okay sige, basta kapag ready ka na, sabihan mo lang ako, handa ako maghintay. Tsaka salamat na rin pala sa pagiging understanding mo sa sitwasyon natin na narito kasama si Mariposa at Gabriel. Oo mahal, huwag mo ko alalahanin, hindi ko ipagdadamot ang katawan at oras mo sa kanila. Kahit pa nga paminsan-minsan ay gawin nyo rin ni Marie, ay ayos lang sa akin. Basta't sigurado lang ako na sa puso mo ay ako lang ang nag-iisang mahal mo. Abay oo naman mahal, sigurado yun. Sige na pala, magsiakyat na kayo para makatulog na. 9:00 na tatawagan ko lang si Magnus o di kaya si Maris. Itatanong ko yung tungkol sa sinasabi ni Lolo Ino na radahan. Isang bracelet na makakapagkulong sa kapangyarihan ni Gabriel para hindi siya maramdaman ng mga engkanto sa kabilang mundo. At hindi rin niya magamit ang kapangyarihan niya nang hindi sinasadya. Baka kasi kapag nainis siya sa kakulitan ng mga tito at tito niya, ay bigla na lang gawing buhangin. Kaya nga binabantayan ko talaga siya sa lahat ng oras. Hindi siya sanay na may ibang kasama. Dahil sa kabilang mundo, silang dalawa lang talaga ni Mariposa ang palaging magkasama. Paminsan-minsan, nakakasama rin nila si Kalahari at Nashka. Pero walang batang makulit na nakakahalubilo yan. Kaya delikado kung bigla siyang makulitan sa kanyang mga kalaro.
Okay, sige mahal. Aakyat na ako. Maliligo pa ako bago matulog para hindi na natin kailangan mag-aircon. Okay, sige. Susunod rin ako kaagad pagkatapos ko makausap si Maris. I-denial na nga ni Lino ang numero ni Maris. Ilang ring pa lang ay may sumagot na kaagad sa kabilang linya. Hello Lino, ikaw ba to? Bakit? Hi Maris. Oo, ako nga ito, si Lino. Oh, kumusta ka na? Eto, ayos lang naman. Kababalik lang namin galing sa kabilang mundo. Sa kabutihang palad ay nabawi ko na ang mag-ina ko. Wow, congrats Lino. Nakasama mo na ang iyong anak. Oo nga Maris, pero yun nga rin ang isa kong problema Naihihingi ko sana ng tulong sa iyo ngayon. Ha? Bakit? Anong problema? Ganito kasi yan Maris. Ang nanay ng anak kong si Gabriel ay nagmula rin sa lahing babaylan. Pero kaliwa ang pinakaunang ninuno nila na pinagmulan noon. Kaya masasabing malakas na uri ng masamang enerhiya ang kapangyarihan nila. At maging ang kapangyarihan ko ay namana niya rin. Ibig sabihin, dalawang malalakas na uri ng dugo ng babaylan ang nananalaytay sa kanyang dugo. At ang problema, sa edad niyang 2 taon sa mundo natin, ay nasa 5 taong gulang na ang laki niya. Dahil doon siya ipinagbuntis at lumaki sa kabilang mundo. Pero masyado pa rin siyang bata para magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Hindi malayong magawa niya na lang na abo o buhangin ang mga kalaro niya kapag nainis siya. Yun ang ikinakatakot ko. Kagabi nga sinalakay kami rito ng mga aswang. Walang kahirap-hirap niyang napatay at ginawang buhangin sa simpleng pagkumpas lang. Isa pa, ang ganoong kalakas na kapangyarihan ay madaling maramdaman ng masasamang elemento, babaylan o maging ng mga engkanto. Kaya nanganganib pa rin siya na dukutin ng mga nasa panig ng kasamaan para magamit sa kanilang masasamang balak. Nasabi sa akin ni Luluino na may aparato raw ang mga sinaunang babaylan para masupres at makulong ang kapangyarihan sa loob lang din mismo ng taong magsusuot noon. Radahan ba ang tawag noon? Oo Lino, tama ka. Meron nga kami noon. Pero nasa baul na iniingatan ng mga babaylan sa Ibisan. Huwag kang mag-alala. Baka magpahinga lang kami ng ilang buwan rito sa Bohol at aakyat na rin kami agad sa Ibisan. Meron kasing nangyari doon na hindi maganda. Ganun ba? Maris, baka pwede mong ipahiram sa anak ko ang radahan para maging ligtas siya. Oo naman Lino. Sige, tatawagan kita kapag nakababa na kami mula sa Ibisan. Tsaka, Maris, bakit nga pala hindi ka pa nakakabalik agad ng Ibisan? Di ba kaya mo namang magportal patungo roon? Oo Lino, tama ka. At iyon talaga ang problema ko ngayon. May nangyaring hindi maganda sa Ibisan na naging dahilan ng pagbaba ng kapangyarihan ko. Parang isang normal na albularyo na lang ang level ng kapangyarihan ko ngayon. At hindi ko na rin ma-access ang mga portal ko papabalik roon. Ibig sabihin, kailangan kong maglakbay ng mano-mano papunta roon. At 1 linggong paglalakbay iyon. Ganun ba? Sige pala Maris, mag-iingat kayo sa paglalakbay ha. Balitaan mo na lang ako kapag nakababa na kayo. Oo Lino, sige. Sige Maris, bye. Wika pa ni Lino sa kabilang linya at pinatay na ang tawag. Nagsalita naman si Luluino na nakaupo hindi kalayuan kay Lino. Apo, si Maris na ba yun? Opo Lo. Tama ka po Lo, meron daw siya noong radahan. Pero nasa Ibisan pa Aakyat pa lang sila roon sa susunod na buwan. Tapos babalitaan niya na lang ako kapag nakababa na sila. Magandang balita yan Apo. Pero masyadong matagal ang 1 buwan. Kaya habang wala pa ang radahan, sabihan mo si Marie at Rosalia na bantayang mabuti si Gabriel na huwag niyang magamit ng hindi sinasadya ang kanyang kapangyarihan. Sabihan mo na rin mismo ang bata dahil mas makikinig iyon sa iyo dahil ikaw ang tatay. Opo Lo, gagawin ko po yan. Paano po Lo? Natutulog na ako. Sige lang Apo, wala namang problema sa akin dito. Nakatulog naman ako kaninang hapon. Kaya kahit hanggang bukas ako magbantay, ay ayos lang. Tsaka babiyahe naman tayo di ba? Di doon na ako matutulog sa biyahe. Okay, sige po Lo. Subigaw ko na lang po agad pag may kalaban ha. O di kaya magpaputok ka ng baril.
para siguradong magigising ang lahat. Oo naman na po. Sige, good night na. Okay po, Lo. Uwi ka pa ni Lino at umakyat na sa silid nila ni Rosalia. Bago natulog, ay muli nila pinagsaluhan ang wagas na pagpaparamdam ng pagmamahal. Saka ipinahinga ang pagal na katawan. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 250. Mga katribo, baka pwede naman po ako maglambing at makiusap sa inyo na sana ay pakinggan nyo rin ang lahat ng ating upload dito at doon sa ating main channel na Katotohanan at Misteryo. Napakarami po nating upload doon na siguradong hindi nyo pa napapakinggan. Isang malaking tulong na po yun sa ating channel at sa mga batang sinusuportahan ng channel natin. Kung pakikinggan nyo lahat ng iyon, alam nyo naman po siguro na may ini-sponsor ang channel natin na pag-aaral ng mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan lang na pakikinig nyo sa mga story ko, ay makakatulong na rin kayo sa kanila. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.